Hi guys, so magandang araw na naman po ulit sa ating lahat. At tayo na naman po ay nandito sa aming maliit na farm para ituloy po yung ating mga trabaho dito na kailangan gawin. So ito po ngayon ang ginagawa natin, tayo po ay nagpapaluwag dito sa may bandang side ng ating pabahay dahil nga sa nag-extension tayo. Dahil nga maglalagay po tayo ng kanal dito sa may gilid niya. So dito na po natin idadaan sa likod dahil nga mas matigas po yung lupa dito. So dito na po, hindi na po natin idadaan sa kabila. Dito na natin siya sa likod idadaan para naman hindi masyadong masira yung lupa pagka malakas po ang tubig. So bali konting-konti na lang po para makapagkanal na tayo. And dapat ang activity po natin ngayon is baklasin po yung natitirang bubong ng ating isang breeding pen dun sa kabila. Kaya lang is may parating na bagyo na naman. So ngayon hanggang bukas daw yung kanyang pagdating. Kaya mas minabuti kong i-postpone muna. At dito muna tayo mag focus sa kanal. So natatakot kasi tayo baka habang nagbabaklas tayo is sumama yung panahon at hindi natin mabaklas lahat ng yero ay baka liparin lang ho. So hindi naman natin ini-expect or lang po tayo, nagsisigurado. Baka malakas po ang hangin, so yun po yung iniwasan natin. And meron po tayong ginagamot dito na isang inahin, parang hindi po siya natunawan. And tinitingnan ko naman po yung ipot niya is okay naman, siguro hindi lang siya natunawan. At binilhan natin siya ng gamot para naman makarecover siya, so sayang naman. And i-update ko lang po kayo dito sa ating mga sisiw. So ito, gaganda po ng mga sisiw natin na to. Malalaki sila. So yung dalawa na itong nasa unahan is dalawang rooster. Tapos yung isang inahin natin, ang ganda, malaki. Tapos yung dalawa, swerte sila dahil itim sila. So matitira po lahat ng batch na to. And meron po tayo ditong 5 ulit. Yung isa na bansot na, yung parang talisay. So ayan, ang laki na po ng diferensya nila. Nagkasakit po kasi ito, pero okay na siya, kaya lang maano pa rin yung kanyang muka, tawag dito putla, pero ito gaganda ng katawan lalaki. So karamihan po dito siguro lalaki dito sa batch na to So may naging mortality tayo dito na isa sa batch na to, and the rest is wala naman na tayong mortality sa ating mga sisiw. Tapos dito meron tayong 6, so ayan, malalaki na rin sila. And dito sa kabila is yung 11. So 11 pa rin sila. At swerte naman tayo at wala tayong nagiging mortality ngayon. So yun, makikita nyo na sila po ay healthy. So gaganda ng ating mga sisiw ngayon. So okay yung rooster na nakuha natin. So dito sa ating Muscovy ducks, may 6 po. Kaya lang napapansin ko dito sa mga ibang Muscovy ducks natin na maliliit, namayat po sila. So gusto kong ikulong sila ulit para maano natin yung pagkain nila. Naagawan siguro sa mga malalaki. So ayan, yung malalaki kasi natin masyadong masiba. Itong maliliit is na sila na aagawan sa patuka, kaya ganyan po yung nila, pangangatawan ngayon. So gusto natin silang ihabol hanggang December, kaya ikukulong ko po sila ulit. Huliin ko siguro pagka maayos natin yung kanal. So pumapasok pa yung natin dito. Makulit talaga yung manok natin yung may balbas na yon. Siya yung mahilig na lipad ng lipad dito sa mga taas ng kulungan natin. And parang may good news po tayo dito dahil ngayong panabong nating manok ay nag-umpisa na po siyang mag-ayos-ayos dun sa kanyang paitlugan. Malapit na pong mangitlog, kaya hiniwalay ko muna itong itim. So unahin muna natin paitlogin yung isa, then ililipat natin dito yung rooster natin pagka alam na natin mag-uumpisa ng maglimlim yung ating inahin. So sa ngayon is yun lang muna. So dami na nating mga alaga dito and napakaluwag na rin ng ating pabahay. So dito ililihera po natin yung ating mga kulungan para maging organize siya. Tapos dito is gagawin siguro nating breeding pen.
So ito po ang kukulungin natin, yung isa is hindi na, open na lang po yun para yung mga Muscovy ducks natin is makalabas-pasok sila. Makalabas-pasok po sila dito sa ating kulungan dito dahil nandito po yung paitlugan nila. So ito po yung gagawin nating breeding pen ng mga native natin. Dahil gusto nating mag-acquire ng ibang inahin para ipares sa magiging rooster natin ng mga to kung sakaling mabuhay natin sila ng maayos. And yung mga inahin is papakawalan ulit natin. Ang problema, papalitan na naman natin yung rooster natin sa susunod. And itong mga Brahma natin is igagawan daw natin ng sariling kulungan para makapag-produce tayo ng maraming ganito rin dahil magaganda naman sila. So gawin natin silang attraction. And pwede rin siya sa meat type kasi saka sa itlog subukan natin. Pero pinakaano kasi diyan parang attraction natin siya dahil magaganda sila. So yun po yung mga pinaplano ngayon. And siguro sa Martes or Wednesday mag-start na po tayo sa ating pabahay ng kambing. And after nun is pagkatapos ng bahay ng kambing is yung range ng ating mga alagang native na baboy. So yun po yung mga nakahilerang gawa natin ngayon. Hopefully ay last na po yung bagyo na to para matapos natin hanggang December may lipat po natin lahat. So ayun lang po sa araw na to mga ka-agri. Matagal po tayong hindi nakapag-video na naman dahil nga sa panahon at saka sa sobrang abala din po natin sa ating mga gawain.